Sandali po mahina po yung ano. Okay. So, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong kabutihan na patuloy po na kayo po ang kumikilos po sa amin at purihin ka dakilang Diyos at patuloy po na kami po ay pangunahan niyo po ng inyong banal na espiritu at patuloy na bigyan kami ng wisdom na nanggagaling sa inyong salita maging dito sa subject nito na important contrast in the Bible. Nawa ito po ay maging eye-opener po sa amin kung paano po ang mga churches, Panginoon, ay talagang maraming pagkakamali, Panginoon, pagdating sa area na to, Panginoon. Kaya po, patuloy kaming pangunahan niyo po sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, umaasa po ko, dahil po i-ano ko muna. Umaasa po ko yung mga nung ating last quarter po na exam, sana po lahat po kayo ay nakapag-exam na po. And hopefully next week po ay ipopost ko na po yung at saka yung lahat kayo ay nakasagot na po yung tanong ko na kayo ba ay naka-exam na ng second quarter at saka third quarter. So sana po lahat po sana ay nakasagot na po sana, no? Dahil yun po ang aking pagbabasihan. Titingnan ko po dahil pinapasa nyo naman At saka itong pangalawa, itong last quarter natin ay lahat na po ba ay nakapag-exam, no? Okay, dahil ngayong itong last 1 year po natin ay magiging maigpit po ako, no? Para po kasi po gusto ko naman ay makita ko naman talaga na pinaghirapan ninyo, no? Yung bagay na itong ating graduation day, no? Na sana ay atin po talagang pinagsumikapan. Talagang tayo ay nag-effort talaga ng dito sa bagay na to at salamat po sa mga iilan po na talagang consistent po yung attendance at yung iba naman ay talagang nagpapaalam pero talagang gusto ko ay mag-a-announce po ko next week na hindi na po kailangan, lalo na po yung mga old students na pag-graduate na po. I-record ko talaga na pumasok po every Tuesday at Thursday po. Itong last 1 year po. Okay? Kailangan po yon. Ano po? So, isi-share ko ulit po yung aking PowerPoint. Important contrast in the Bible. So, law and grace, Israel and the church, righteousness in the Bible, the seed of Abraham. So, last days in the Bible, ito na po, contrast number 6, natalakay po natin. And then, contrast number 7, grace in the Old Testament and grace in the New Testament. Contrast number 8, Peter's ministry and Paul's ministry. Contrast number 9, kingdom and the church. So ipinapakita ko lang ito yung mga natapos na natin na mga contrast po sa Bible, no? Contrast number 10, the gospel of the kingdom and the gospel of the grace of God. Magkaiba po 'yan, kaya nga contrast, no? The two ministries of Christ. Yung ministries po niya, yung dalawang ministry po ni Kristo, yung heavenly ministry at earthly ministry. And then contrast number 12, the different gospels. Okay? Contrast number 13, covenants in the Bible. 3 great laws. 15, contrast number 15, yung pagkakaiba po ng the day of the Lord and the day of Christ. Magkaiba po yan. The kingdom of heaven and the kingdom of God. Contrast number 17, remission of sins and forgiveness of sins. Contrast number 18, the mysteries of the kingdom of heaven na binabanggit sa Matthew at yung Paul's mysteries na binabanggit po ni Paul sa Pauline epistle po niya. Magkaiba po yan. Huwag po tayong makumpis po ron. And then the evil days in the Bible, may tatlong magkakaibang evil days na nakita po ang inyong lingkod sa Bible po, no? And then notable days in the Bible, may mga iba't ibang mga mahalagang araw na binabanggit po ang Biblia po. And then ang pagkakaiba po ng the times of the Gentiles and the fullness of the Gentiles. Contrast number 22, natalakay po natin yung justification by faith alone or justification by faith plus works between Paul and James, Romans and the book of James. Natalakay po natin.
Contrast number 23, reconciliations in the scripture. Meron tatlong iba't ibang reconciliation sa Bible. Contrast number 24, the three tenses of our salvation. Meron pong tatlong iba't ibang tinuturo patungkol sa kaligtasan sa mga believers po. Okay? The three tenses of our salvation. Salvation, number one, from the penalty of sin. Salvation from the power of sin. And salvation from the presence of sins. And then, ito po yung last po natin na pinag-aralan. Contrast number 25. The fourfold office work of Christ. Meron pong office work ang ating Panginoon na ito po ay pinakita natin yung pagkakaiba-iba. Bagamat iisang Kristo ito, pero yung kanyang mga office na nabanggit po, prophet, priest, king, and head, meron pong itong iba't ibang purpose at function sa banal na kasulatan. Kaya alam po ninyo mga kapatid, dito sa important contrast, napakahalaga po mga minamahal na ating pong matungayan yung tapusin na natin yung terminology ng mga nauna sa ating mga pastor. Yung salitang isa lang yan, pareho lang yan. No? Yun po, kapag ka po, alam nyo, nalulungkot ako kapag ka madalas kong narinig yung katwiran na isa lang yan, pareho lang yan. Sapagkat nagdi-display lang yung kanyang pagiging ignorante. Okay? Okay lang kung ang nagsasalita, miyembro eh. Isa lang yan, pareho lang yan. Pero ang nakakalungkot, pagkalikod ng Diyos, pastor, tapos nagpipreach, tapos sabi, isa lang yan, pareho yan. Hindi niya naintindihan, nadi-display lang yung kanyang pagiging ignorante sa salita ng Diyos. At ang nakakalungkot to, mangangaral siya ng salita ng Panginoon. Yun po yung nakakalungkot po. So tayo po ngayon ay contrast number 26. Contrast number 26. Covenant or testament. Okay? Covenant or testament. Ayan, ako talagang medyo mainit-init pa po ito, no? Itong issue na to, alam ko na iba sa atin ay maaring na-confuse din po dito. Magbigay muna ako ng konting testimony. No? Magbibigay po ako ng konting testimony about dito sa topic na to. Ako po ay nag-preach po sa Leyte, no? At yung pastor po, bago po ako nag-preach po ng Sunday preaching po, morning, ay ako po ay nagturo yung pastor mismo, yung host pastor ng Sunday school, sa Sunday school time. And then nabanggit niya na yung about covenant at saka testament. Sabi niya, yung testament, yan ay pareho lang naman sa covenant. So, siyempre, alam niyo naman, respeto lang naman. Alam niyo, ako naman ay may respeto naman sa mga pastor. No? So, hindi na lang ako kumibo. No? At ako ay nag-preach, hindi ko na binanggit yun. Pero nung kami kumakain, sabi ko sa kanya, Pastor, meron kayong sinabi kanina po. Pero wag niyo pong ikagagalit. No? Sinabi niyo po kasi kanina na yung testament at saka covenant ay pareho lang. No? Hindi po. No? Okay? Magkaiba po yung testament at saka covenant. No? Pero tingnan natin. Okay? Sabi ko sa kanya, ang testament, ang covenant, pwede po siyang mag-interchange sa testament. Ulitin ko po ha. Yung covenant, minsan po niyo, makikita niyo yan, yung covenant po ay nag-i-interchange sa testament. At may mga talata po. Pero, yung testament, hindi po pwedeng maging covenant. Okay, ulitin ko po yung statement ko na yun. Okay, para hindi kayo malito. Yung covenant po ay nag-i-interchange sa testament. Pwede po siyang testament. Pero yung testamento, hindi po siya pwedeng maging covenant. Kaya magkaiba po sila. So dito po sa ating pong contrast number 26, ay aalamin po natin po ito pong bagay po na to. Okay? Covenant or testament. Okay po. Tingnan po natin sa dictionary. Okay? Ang pagkakaiba, ang definition po ng testament at saka covenant. Opo, okay? So, itatype ko po yung covenant
Sa American Dictionary of the English Language o Webster Dictionary 1828, ito po yung definition po ni Webster: a mutual consent or agreement of two or more persons to do or to forbear some act or thing, a contract, stipulation, a covenant is created. Okay? So, yan po yung definition po ng covenant. Okay? Agreement, contract. Now, tingnan naman natin po dito sa definition ng testament sa 1828. Okay? Ayan. Okay? A solemn, authentic instrument in writing by which a person declares his will as to his disposal of his estate and effects after his death. This is otherwise called a will. Okay? So, yan po, So, lagay na po natin dito sa ating PowerPoint. So, ang covenant, literally, a contract, kontrata, in the Bible, an agreement, okay, between God and His people. Thank you po sa bawat isa. Okay, balikan natin ulit ito. Yung definition ng covenant. Ang covenant po, literally, a contract. In the Bible, an agreement between God and His people, in which God makes promises to His people and usually requires certain conduct from them. In the Old Testament, God made agreements with Noah, Abraham, and Moses. Now, nais kong pasinin po ninyo, mga minamahal, na ang covenant po ay nangangailangan ng dalawang parties para mabuo. Tama? Dalawang tao o between God and man para mabuo po itong agreement o contract. Now, here's the thing. Tingnan naman natin po yung testament. Ang testament po, a solemn, authentic instrument in writing by which a person declares his will as to the disposal of his estate and effects after his death. This is otherwise called a will. A testament, to be valid, must be made when the testator is of sound mind, and it must be subscribed, witnessed, and published in such manner as the law prescribed. Now, dito pa lang sa definition po ng testament at saka covenant, makikita natin magkaiba. Ang covenant po, nangangailangan po ng dalawang party. Tama? Para mabuo yung covenant. Ang testament po, hindi po kailangan dalawang tao ang involved. Isa lang po. Ito po yung madalas nating binabanggit na last will and testament. Okay? Kapag ang isang tao ay, halimbawa, ay si Pastor Wilben ay heredero. Mayaman na mayaman. Okay? At gusto niya ngayon na ipapamana sa kanyang mga anak ang kanyang mga kayamanan, gagawa po siya ng last will and testament. Tama po ba? So hindi niya kailangan ng ibang ka-agreement yan. Hindi niya kailangan ng ibang parties para yan ay maging valid. Okay? And then, ang covenant po, hindi po nangangailangan ng kamatayan ng isa sa kanila para maging valid po yung covenant. Pero ang testament po, nagte-take effect po ang testament kapag ka po namatay na yung gumawa nito. Tama po ba? Sa ating pong panahon ngayon, kapag ka namatay na yung heredero, so siyempre yung attorney po, o kung sino man ay babasahin sa lahat ng mga nag-e-expect ng may mana, nando sila lahat, babasahin po yun, yung testamento na yun, yung last will and testament, nung namatay. So doon pa lang po siya magte-take effect. Hanggat buhay pa po yung testator, nandyan lang po yung testamento na yon. Pero yung covenant po, hindi po kailangang may mamatay. As long na nag-agreement po sila, yun po ay nagte-take effect. So sa definition pa lang po, mga minamahal, obvious na magkaiba. Okay? Magkaiba mga minamahal. Okay, magpatuloy po tayo. How many times it was mentioned in the Bible? Tingnan natin sa Biblia, tininan ko, ilang beses lumitaw yung salitang covenant at ilang beses lumitaw ang testament. Ang covenant po sa Old Testament, 272 times sa Old Testament nag-appear po yung salitang covenant. So,
maraming pagkakabanggit po yung covenant po sa Old Testament. Dahil sa New Testament, 20 times lang po itong nag-appear po sa New Testament. Okay. Bakit po kayo, alam nyo, kapag ka po tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, mahalaga po, butik po ngayon. Imagine mo, ng panahon nung ako'y nagpapastor ng mga early 90s, wala pa pong computer. Paano mo hahanapin yung mga salita? Paano mo bibilangin yung mga salita? Meron po akong concordance po na ganyang kakapal, oh. Okay? Ganyang kakapal. Tapos ang liit-liit ng letra, yung strong concordance. Okay? Buti ngayon, itatype mo na lang sa search words ng iyong Bible apps, sa cellphone mo o sa laptop. Mahalaga din po yun pag nag-aaral po tayo ng Bible. Mahalaga po na minsan titingnan natin, ilang beses ba itong salitang ito lumitaw sa Biblia? Makakatulong ba yun? Yes! Makakatulong po ng malaki sa pag-aaral natin yung kung ilang beses ba itong na-mention sa Biblia. Yes, it can give malaki po ang maibibigay po nito na tulong sa ating kaunawaan. Now, magpatuloy po tayo. How about New Testament? 14 times po nag-appear po sa ang Testament. Never pong nag-appear ang salitang Testament sa Old Testament. Okay, sa Old Testament, hindi po nag-appear ang Testamento. Okay, or Testament. Ito po ay sa New Testament lang lumitaw. Kaya't mahalaga, makita natin kung ito ba ay pareho at magkaiba. Now, paumanin po sa lahat po na narito, lalo na yung mga bago pong enroll, pero ito po talaga po ako eh. Okay? Panoorin po natin yung mga clowns po sa pulpit. No? Marami pong mga clowns ngayon sa pulpito eh. Ang church ngayon ay parang circus. At maraming mga clowns po sa pulpito. Okay? Panoorin po natin ito mga to at paano ba nila in-explain? Kasi sabi nila ang testamento at saka ang covenant ay pareho. So, pakinggan po natin at panoorin po natin itong mga clowns na to. Ipi-play ko na po. When did the old covenant end and when did the new covenant begin? And so here we see that the taking away of the old covenant is now supplanted by the bringing of the new covenant, all in one act. What he did on the cross ended the old and brought about the new. So going faithfulness to us. Number 2. And that's what the new covenant is. It is God swearing to God. The book of Hebrews says God could swear by no one greater. Sandali, ulitin ko po, para nilagyan ko po siya ng mga number po. No, para at least makita nyo, okay, number one clown, number 2 na mga clowns po, no? So, okay, mali. Dali ha. Dali po ha. Yan. When did the old covenant end and when did the new covenant begin? And so here we see that the taking away of the old covenant is now supplanted by the bringing of the new covenant, all in one act. What he did on the cross ended the old and brought about the new. So going faithfulness to us. And that's what the new covenant is. It is God swearing to God. The book of Hebrews says God could swear by no one greater. So he swore by himself. God promises God, and there you are. You find yourself smack dab in the middle of a covenant that God made with himself. That's what secures you. That's what gives you confidence, not your promise keeping, but God's promise keeping to himself. Promise of the coming Messiah and a knowledge of the Ten Commandments were known to believers in the Old Testament, and all believers who looked forward to the Messiah in faith and obeyed God through grace entered into the new covenant. This is why the new covenant is also called the everlasting covenant. For example, Hebrews chapter 13 verses 20 through 21 says, "Now may the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do his will." This talks about the blood of Jesus through the everlasting covenant, but it's the new covenant that was based on the blood of Jesus.
Remember, Jesus said, "This is my blood of the new covenant" during the Lord's Supper. The everlasting covenant and the new covenant are the same thing. The reason why the new covenant is called new is simply because it was ratified after the old covenant. The old covenant was ratified by the blood of animals in the Old Testament, and then Jesus ratified the new covenant by his blood in the New Testament. Are you in the new covenant? Are you in the new covenant? Isaiah 51. Listen to me, you know righteousness, you people in whose heart is my law. Do not fear the reproach of men, nor be afraid of their insults. So are you in the new covenant? Just a thought. Okay, bundok. Kasi ano Ito po, Pilipino. Pastor Cross? Ano ba to? Mount. Okay, bundok. Kasi anong bundok ba yan? Mount Calvary or Golgotha. Okay, dalawa ang pagkatawag doon. Golgotha or Mount Calvary. Ano ba yan? Cross. Ano ba meron sa cross? Si Jesus namatay para sa atin. Okay, pakinggan nyo. Merong covenant noon, pero dahil nagkaroon ng covenant ngayon, yung covenant noon, naging old. Walang old before yan, hindi covenant lang. Pero dahil nagkaroon ng another covenant, naging old siya, at yung dumating, naging new. At yung covenant lang na naging old, yun yung old covenant of law. Okay? Ito naman covenant nito na bago, kaya new covenant, ito yung new covenant of grace. Pastor, totoo ba yan? Okay, papakita ng mga verse. Okay. So, magpapatuloy po tayo, mga kapatid. At least, pinapanood ko sa inyo na nakakalungkot po, mga minamahal, ano po, na kailangan po talaga tayo pong mga manggagawa ng Panginoon, mga mangangaral ng salita ng Panginoon, ay pagka po tayo po ay magtuturo sa ating mga tao, see to it talaga na talagang wag po yung parang binasa mo lang yung isang verse and then tumayo ka na sa pulpito. Hindi mo talaga thoroughly pinag-aralan, ni-research talaga at kailangan every time na tayo po ay magtuturo, especially po sa Sunday School, talagang dapat po ay sinuri natin ng maayos at pinag-aralan po natin ng maigi. Nang sa ganon ay kapag ka po ito ay pinresent po natin, ay talagang andun po yung confident po natin at talagang alam natin totoo yung ating itinuturo, mga minamahal. Okay, magputuloy po tayo. What is the difference between a testament and a covenant? Tingnan po natin. Unang-una po, ang New Testament cannot begin before the cross. Ulitin ko po, ang New Testament po, hindi po magsisimula, okay, hindi po ito nag-start before the cross. Basahin po natin ang Hebrews chapter 9. Tayo pong lahat po ay hinihiling kong bumukas po ng Biblia po. Mahalaga po ito, okay. Ano po ninyo, minsan po, sa mga conferences po, hindi na po nagbubuklat po ang mga pastor eh. Maganda po, buksan po natin mga Bible po natin. Okay? Hebrews chapter 9 po. Kailan ba nag-start po yung Testament o yung New Testament? Okay? Meron ba tayong verse na mababasa sa Bible na makikita natin na magde-determine kung kailan nag-start ang New Testament? Okay, Hebrews chapter 9. Are you ready? Verse 15. Okay, Hebrews chapter 9, verse number 15. For this cause, He is the mediator of the New Testament. Si Kristo po, siya po ang mediator of the New Testament, that by means of death, sa pamamagitan ng kamatayan, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament. Ano yung First Testament? Yung Old Testament. Yun po yung first eh. Okay? Si Kristo ang mediator ng New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Verse 16. Ito na po. Mahalaga po yung verse 16. Tingnan po niyo.
For where a testament is, I want you to note, mahalaga po ito, for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Kung merong testamento, kinakailangan ay mamatay yung naggumawa nitong testamentong ito. For a testament, what's the verse? Tingnan po nyo, verse 17. For a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. So ang testamento po ay nagte-take effect. Okay? Kapag ka namatay po yung testator. At alam naman natin kung sino yung testator ng testamento. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At doon sa krus ng Kalbaryo, doon po nag-take effect po yung New Testament. Okay? Dahil dito po sa mga verses na binasa natin, maliwanag po kahit po sa minsan, ang problema, pagdating sa mundo, tanggap natin. Pero pagdating sa Biblia, hindi natin tanggap. Kapag ka namatay na yung testator, nagte-take effect na yung kanyang testamentong ginawa. Doon palang ia-apply. Doon palang mag-apply yung kanyang testamento. Pero pagdating sa Biblia, ganun din pong prinsipyo eh. Ang sabi sa verse 16, for where a testament is, there must also, I want you to know the word must. Kung merong testamento na magte-take effect, kailangan there must also of necessity. I want you to note that. Yung word na must at saka necessity. Kung talagang magte-take effect yung isang testamento, nangangailangan talaga na itong testator ay mamatay. Verse 17, for a testament is of force. Ibig sabihin, ipapatupad na yung testamento. Kailan? After men are dead. Otherwise, it is no strength at all while the testator liveth. So, kaya't nung namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, dun po nag-take effect yung bagong tipan. Now, patutunayan pa natin sa Biblia na doon nag-take effect sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang testament dahil doon nag-end ang law. Okay? Matthew chapter 27 po. Buksan po natin ang ating mga Bible. Matthew chapter 27. Dagdagan pa po natin ng mga matibay na talata sa Biblia na sa krus ng Kalbaryo, doon nag-end yung law, yung under the law. Matthew chapter 27. Buksan po natin ang mga Bible sa Matthew chapter 27 and verse number 51. Verse 50 muna, 51. 50-51 po. At then, dadagdagan natin mamaya sa Ephesians chapter 2. And behold, verse 50 po, Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Nung namatay si Kristo, dito na po siya nalagutan ng hininga. Verse 51, what happened? After na si Kristo po, yung testator ay namatay. Verse 51, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks went. Nung namatay po si Kristo sa krus ng Kalbaryo, napunit po yung veil po doon sa Holy of Holies. At alam po naman natin na obvious na ang ibig sabihin noon, natapos na po yung law. Everybody now ay pwede nang mag-access. Bakit? Because under the law, ang meron lang access para sa presence ng Diyos ay yung mga high priest. Sila lamang po ang pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies. Okay? Pero ngayon po, hindi na po natin kailangan ang templo, hindi natin kailangan ng tabernakulo sapagkat ito po ay nag-end nung namatay po si Kristo. Dagdagan pa po natin, Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 po, ang ating mga Bible. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 15. Ating pong tingnan po yung
verse 15 po, mahalaga po ito. Ang sabi po diyan, having abolished, na-abolish po. Ano yung na-abolish dito? In his flesh, sa pamamagitan ng kanyang laman, kanyang katawan, the enmity, even the law of commandment contains in ordinances, na-abolish. Okay? In ordinances for to make in himself of twain one human, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross. So mga minamahal, maliwanag na maliwanag po na doon sa krus ng Kalbaryo, matapos po ang ating Panginoon po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, siya po ay yung pong na-abolish po yung enmity, yung law of commandments contained in ordinances. Colossians chapter 2. Buksan po natin ating mga Bible. Colossians chapter 2 and verse number 14. Colossians 2:14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Thank God for the cross. Amen. Doon nag-end. Kaya nga sabi sa Romans 10:4, Christ is the end of the law. Amen. So doon sa kamatayan ng ating Panginoon, doon po nag-start ang New Testament. Nung nabubuhay po ang ating Panginoon, anong panahon po yun? Galatians chapter 4. Tingnan po natin po sa ating mga Bible. Galatians chapter 4 verse number 4 po. Galatians chapter 4 and verse number 4. Sabi sa Galatians 4:4, it says in verse 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman. Ibig sabihin, yung nung ipinanganak si Kristo po, anong panahon po yon? Made under the law. Kaya nga po, during earthly ministry ni Kristo pagka po may mga ketongin, sabi niya, pumunta kayo sa mga priest. Go, show yourselves to the priest. He teach about the 10 commandments. Why? Because it is under the law. Pero nung namatay po si Kristo sa krus ng Kalbaryo, that's the end of the law. At nag-start po yung New Testament. Okay? The Old Testament does not begin until Exodus 24. Ang Old Testament po ay nag-start po Exodus 24. So prior to that, ang tawag doon ay pre-testament. Okay? Pre-Old Testament. Pero technically speaking o doctrinally speaking, kailan nag-start talaga yung Old Testament? Hebrews chapter 9. Let's start to Hebrews chapter 9. May talata ba tayo? Yes, of course. Ano mga kapatid? Hindi po tayo dito huhula-hula, no? May mga talata po tayong babasahin, okay? At pinagbabasihan ng ating mga itinuturo po rito. Hebrews chapter 9, verse number 18. Tingnan po natin verse 18. Matapos po yung New Testament ay nag-take effect sa kamatayan ni Kristo. How about yung First Testament? Whereupon neither the First Testament was dedicated without blood. For when Moses, verse 19, had spoken every precept to all people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop and sprinkled both the book and all the people, saying, this is the blood of the testament. Yan po yung naganap nung Exodus 24, which God hath enjoined unto you. Moreover, sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. So makikita po natin ang Old Testament o yung First Testament nag-take effect sa pamamagitan din po ng dugo. So mahalaga po yung bagay po na yan. Okay, tinawag pong First Testament po yung Old Testament at may binanggit po sa Bible yung First Testament Hebrews 9:15 at Hebrews 9:18 at meron po talagang nakasulat sa Bible na Old Testament. 2 Corinthians 3:14. Buksan po natin. 2 Corinthians chapter 3 and verse number 14.
2 Corinthians chapter 3 and verse number 14. Buksan po natin ating mga Bible. Sabi ni Paul, are you there? 2 Corinthians 3:14. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil, and taken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. May mga tao na hanggang ngayon, katulad ng mga Sabadista, ay yung Old Testament, yung pagbabasa ng Old Testament, ay parang veil pa rin sa kanila. Na yan ay inalis na ni Kristo dahil ngayon po ay tayo po ngayon ay nasa New Testament. So, done away with Christ. At alam natin sa Exodus chapter 24, yung pong binabasa natin sa Hebrews 9:17-20, yan po ay naganap po, dedicated with blood. Let's turn to Exodus chapter 24. So, ang testamento po, ulitin ko po, base po sa mga talata na binabasa natin, ang testamento po, nangangailangan po ng dugo. Okay? Pagkabuhos ng dugo. Blood. Okay? Kamatayan. At dugo. Okay? Ito'y dinedicate with blood. Exodus chapter 34. Ang ating pong mga Bible. Verse 3 to 8. Exodus 24. Verse 3 to 8. Yung New Testament dedicated with blood ng testator, at yung Old Testament dedicated with blood with the animals, blood of the animals. Exodus chapter 24 po tayo. Verse 3. And Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgment, and all people answered with one voice and said, all the words which the Lord hath said will we do. And Moses wrote all the words of the Lord, and rose up early in the morning, and builded an altar under the hill, and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. And he sent young men of the children of Israel, which offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen unto the Lord. And Moses took half of the blood, and put it in a basins, and half of the blood is sprinkled on the altar. And he took the book of the covenant. Sino po natin, ha? And he took the book of the covenant and read in the audience of the people, and they said, all that the Lord hath said will we do, and before obedient. And Moses took the blood and sprinkled it on the people, and said, behold, the blood of the covenant which the Lord hath made with you concerning all this word. So mapapansin po natin, mga kapatid, okay, it was dedicated with blood. At mapapansin po natin, ulitin ko po, nag-i-interchange yung covenant pagdating sa New Testament. Ito po ay New Testamento, pero mamaya po maunawaan po natin yung talagang pagkakaiba nila. Now, ito po yung problema po, yung New Covenant. Actually, hindi naman problema po yung issue ng Testamento tsaka yung Old Testament at tsaka New Testament eh. Ang naging problema po itong New Covenant. Para kanino ba ito? Okay? The New Covenant will not begin until after the second coming. Magte-take effect po yung New Covenant after the second coming of Christ. Jeremiah chapter 31 po ang ating pong mga Bible. Buksan po natin ang ating mga Bible po sa Jeremiah chapter 31. Muli po, hinihiling kong samahan niyo po kung buksan ang Biblia ninyo. Jeremiah chapter 31. Sapagkat mahalaga po ito, ano yun, maganda rin po yung pamisa-misa, talagang misa, ginagawa natin, ini-spiritualize natin yung mga verses. Kaya so ang nagiging problema, na-overpower natin, na-overlook natin dahil too much spiritualizing the verses, na-overlook natin at na-neglect natin yung doctrinal application ng bawat talata sa Biblia. Okay? Nasyadong na-overemphasize yung too much spiritualization, pero nakakalimutan natin kung ano ba talaga yung nakasaad dun sa verse na yon. Okay? Lalo na, bakit ko po sinabi to?
Ang sabi ng Panginoon, bibigyan kayo ng bagong puso, sabi sa Jeremiah chapter 31. Titignan po natin doctrinally po, no? We're talking about Bible-based po, mga kapatid. Jeremiah chapter 31. Okay? Are you ready? Jeremiah 31. 31. Jeremiah 31:31. Babasahin ko na po. Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant. Kanino? Sa'yo? With the house of Israel. Guhitan po ninyo, please. Wala namang ako sa akin, ginuguhitan ko po yan. O kaya kung meron kayong parang pangkulay, ako minsan dati, may bumili pa ako ng pangkulay para pagka nagbabasa ka ng verse, maganda rin po na naguguhitan ninyo para pagka, misa pag hindi mo mahanap yung verse, alam mo, ginuhitan mo yon. At least yun yung magbibigay ng madaliang matatagpuan mo agad. No? Sabi diyan, behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant. Kanino? With the house of Israel and with the house of Judah. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, saith the Lord. Meron po kasing old covenant na ibinigay ang Panginoon. Yan po yung Mosaic covenant na nakakontain po yung mga batas na kanilang hindi rin po sinunod nila. Kaya sabi ng Panginoon, gagawa ako ng panibagong covenant, not according, sabi verse 32, not to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break. So, gumawa din na, in the first place, sa panahon ni Moses, nagbigay ng Panginoon ng covenant. Kaya lang, binrek din ng Israel yung covenant na yun, kaya siya gagawa ng bagong covenant sa kanila. Verse 33, but this shall be the covenant that I will make. Ito yung new covenant. Dinidiscuss niya na po, in-explain niya na po, pinapaliwanag niya na po, ipinapakita niya na po. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Ito na po yung new covenant. Saith the Lord, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts and will be their God and they shall be my people. This time dito sa new covenant is no longer written on table of stones. At ito po ay isusulat mismo sa puso ng mga Israelita. Itong mga batas na to, itong new covenant. Verse 34, and they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Verse, nakita po natin mga kapatid. So, para kanino? Hindi po para sa atin na mga Kristiyano, mga kapatid. Mahalaga po yan. Mamaya, may ididiin po tayo dyan mamaya sa Hebrews chapter 8. So, now, ito po yung nating nais ko maunawaan nyo. The New Testament cannot begin before the cross. Dahil ang New Testament nag-start po doon sa kamatayan ng ating Panginoon. The Old Testament does not begin until Exodus 24 dahil doon po sa Exodus 24, dedicated with blood, doon po nag-take effect yung First Testament. Yung New Covenant will not begin until after the Second Coming. Sa pagbabalik po ng ating Panginoon, sa Second Coming, yung Israel po ay isusulat ng Panginoon, ito po yung New Covenant, diniscuss po niya, ang kanyang mga batas sa puso nila. Now, number 4, Paul describes himself. 2 Corinthians, Pastor. Okay, thank you. 2 Corinthians chapter 3, verse 6. Chapter 3, Verse 6. 4 and 6. Okay, thank you, kapatid. Thank you. 2 Corinthians chapter 3 po. Hindi ko na ilagay yung verse po dito sa ating PowerPoint po. 2 Corinthians chapter 3 and verse number 6 po. Okay? Alam po ninyo si Paul, hindi po kailanman nag-mention ng covenant. From Romans to Philemon. Okay? Ulitin ko po ha. Si Paul po, never pong nag-mention po, talking to the church, the body of Christ, ulitin ko ha, kapag ka po ang body of Christ ay ang kanya pong
kausap, kailanman ay hindi po siya nagbanggit ng covenant. Mamaya maunawaan nyo bakit po. Okay? Maunawaan nyo bakit po. Pero basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 3 and verse number 6. Si Paul po, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. So si Pablo po, siya po ay able minister of the New Testament. Mahalaga po yon dahil mamaya ipapakita po ko po sa inyo ano yung ginawa ng mga modern version. King James issue dito. Mahalaga po yun eh. Okay? Dahil pinalitan po yan ng modern version na able minister of the new covenant. Okay? Sa modern version. Sa bagong salin po ng Biblia. Pinalitan po yan. Check po ninyo pagkatapos po nitong ating pag-aaral, pagtatalakay. Now, ayan po pala, nakalagay pala. Nahuli lang pala sa pagpasok ng aking animation. 2 Corinthians 3, 4-6. Now, babasahin ko ulit po yung covenant. Sabi sa Jeremiah 31:31, Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant. So sa Bible po, tinalakay po natin dyan, nung una po, yung mga covenants, yung iba't ibang covenant, Noahic covenant, una muna, Adamic covenant, ay Edenic covenant, Adamic covenant, Noahic covenant, Abrahamic covenant, okay, Mosaic covenant, Davidic covenant, and the new covenant. Okay? Mahalaga po yun. Yung Abrahamic covenant, refer po yun sa land, sa blessing po, sa land, sa blessing to the whole earth, a nation para sa Israel. Yung Mosaic covenant, ito po'y binigay ng Diyos na batas para sa sundin ng mga Israelita. Yung Davidic covenant, ito po'y tungkol sa king po, sa hari po, na siya po ang maghahari po, magtatayo ng kaharian. Ang new covenant po, basahin po natin muli po, mga kapatid. Mahalaga po ito. Bagamat binasa ko na kanina, maganda basahin po natin ulit. Behold the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Bakit po ganito? Kasi during the time na Jeremiah, divided kingdom na po ang Israel. Yung house of Israel, yan po yung 10 tribes. Yan po yung northern tribes. Yung Judah po, yan po yung southern tribe, dalawa po yun. Na-divide na po sila after po ni Solomon. Tama po ba? Nung naging anak po ni Solomon, na-divide na po ang Israel. And then, pagkatapos po noon, wala na pong hari sa Israel. At ito po, isa si Jeremiah sa panahon ng captivity po. Sabi ng verse, Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was an husband unto them, saith the Lord. Verse 33, But this shall be the covenant, itong new covenant to, ano ba to? That I will make with the house of Israel, after those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Now, ito po ang tanong. Evangelist, baka naman pagtapos po ng kamatayan ni Kristo, itong new covenant ay nagbago na. Katulad kanina, yung Pilipino kanina, yung huling pong clown na pinakita ko po, no? Na covenant of grace daw, no? Ay yung old covenant at ngayon ay new covenant na ito po yung para sa ating lahat. Baka naman nagbago na. Yan. Kasi lumang tipan na yan eh. Baka naman paglipas ng ilang panahon, dahil matagal ng panahon na yung sinabi ni Jeremiah, baka naman nagbago na yung application nito. Baka hindi na para sa Israel, baka sa church na. Okay? Now,
Ito po. Buksan po natin ating mga Bible sa Hebrews chapter 8. Tingnan natin, mula sa kay Jeremiah, nung kinote po yung, nung minention po yung New Covenant, specific po, tumutukoy po sa Israel. So after hundreds of years, kung ilang daan ang pagitan mula doon sa pagkakasulat ni Jeremiah hanggang doon sa Book of Hebrews, tingnan natin kung merong pagbabago. Tingnan natin sa Bible, dahil naisulat ulit sa Hebrews, ibig sabihin, ilang daang taon na ang lumipas. Tama po ba? Tingnan natin, baka naman nabago na. Baka naman para sa atin na to ng mga Kristiyano, hindi na para sa Israel. O, di basahin natin Hebrews chapter 8. Amen? Ito po, Hebrews chapter 8, verse 8. For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ay, pambihira mga kapatid. Hindi pa rin nagbago. Lumipas na ang ilang daang taon. Mula kay Jeremiah hanggang kay Hebrews, abay, ilang daang taong lumipas yan mga kapatid. Pero still the same, hindi po nagbabago yung New Covenant kumpara kanino. Okay? Ituloy ko po yung pagbabasa. For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will. It's still future. By the way, dalawa po ang bagay kung maunawaan ninyo dito sa Book of Hebrews. Sa Jeremiah, it's a prophecy. Tama? Nung sinulat po sa Book of Hebrews, still future pa po. Okay? Namatay na si Kristo? Nabuo na yung body of Christ, the church. Tulad po yung Book of Hebrews, talking to Jeremiah, and yet, mga minamahal, still future po. Ibig sabihin, itong New Covenant po kasi magaganap sa second coming po ni Kristo. Okay? Para po, gagawin niya po ito sa nation Israel. What's the verse? For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, said the Lord, I will put my laws into their minds and write them in their heart, and I will, future tense, to them a God, and they shall be to me a people. Una, hindi po nagbago yung mensahe ng New Covenant. Pangalawa, hindi po nagbago kung para kanino yung New Covenant. Pangatlo, still future pa rin nung naisulat yung New Covenant sa Book of Hebrews. Amen? Okay? Okay? Kaya, wag po natin i-apply ito sa atin. Yung New Covenant. Ang liwanag naman ng verse, maliban lamang, okay, kung para tayo iglesia ni Kristo. Alam niyo, iglesia ni Kristo, bulag na bulag sa Bible eh. Ang liwanag eh. Nung sinabi ni Thomas makinig kayo, minsan nakadebate ko po yung iglesia ni Kristo sa Nueva Ecija po doon. Papatunayan ko sa kanya na Diyos si Kristo. Sabi niya, meron bang talata na mababasa sa Biblia na si Kristo ay Diyos? Ganun ang hamon sa akin ng ministro iglesia Kristo eh. Dahil may mag-receive, ganun katatapang yun eh. Meron bang talata na mababasa sa Biblia na si Kristo ay Diyos? Meron po, sabi ko. Sige nga, buksan mo. Binuksan ko sa John 20:28. Sabi ni Thomas, My Lord and my God. Alam mo ba yung sagot ng bulag ng ministro iglesia Kristo? Nako, nagulat lang dyan si Thomas. Abay, nagulat lang si Thomas. Abay, nagbigay pa ng halimbawa eh. Halimbawa, naglalakad yung babae. Bigla mong ginulat. Sabi niya, ay, kabayo. Ibig ba sabihin,
kabayo ka. Alam niya. Halimbawa, nagluluto yung misis sa kusina. Biglang may nahulog. Biglang ginulat mo, ay, planggana. Planggana ba ikaw? Sabi ko sa kanya, alam mo kaibigan, nakasulat sa Biblia. Sinabi ni Kristo, sinabi ni Thomas, my Lord and my God. And by the way, kapag ka po siya'y nagulat dyan, dapat ang dulo po ng sentences po, exclamation point. Hindi po period. Pero alam niyo mga kapatid, wala, pinipilit niya yung gusto niya. Maraming ganun din po sa mga kapastoran. Nandun na talaga mismo, letra por letra yung talata. Ipipilit pa rin niya yung kanyang natutunan sa Bible School, ipipilit pa rin niya yung kanyang natutunan kung sino man ang nagturo sa kanya, samantalang letra por letra po, nakasulat po sa Hebrews chapter 8, una sa Jeremiah, na itong New Covenant ay para sa Israel, and then kinote again sa Hebrews chapter 8, isinulat ulit. Ito po'y hindi nagbago para sa Israel pa rin, at ito po ay still future pa po, mga minamahal. I hope nakikita po ninyo pa mga kapatid. Now, the New Covenant is made with Israel and Judah and has nothing to do with the body of Christ. Mahalagang mahalaga po yan mga minamahal, ha? Okay? It has nothing to do at all with the body of Christ. Ang New Covenant po sa Bible po, hindi po para sa atin. Okay? Ang liwanag naman po Jeremiah 31 Maliban lamang, punitin mo yung Jeremiah 31. Okay? Yung alisin mo yung nakalagay doon, with the house of Israel and with the house of Judah. Alisin mo na lang po yun. Kung meron isang pastor, kukulit-kulit niya, kung meron isang pentel pen na black, ilagay niya yon. Okay? Para at least, hindi niya na nakikita kung para kanino yon. Pero ang liwanag po, mga minamahal, na ito pong New Covenant ay hindi po para sa atin, mga minamahal. Now, why do the majority of denominations today reach the wrong conclusion about Testament and Covenant? Ano ang dahilan? Bakit majority po ng mga denominations, pagdating po dito sa pagkakaiba po ng Testament at saka ng Covenant, nagkaroon po sila ng wrong conclusion about this? Pareho lang yan. Yung New Covenant, iisa lang yan, para sa atin yan. Bakit po dumating po, nag-come up po ang majority po ng mga pastors, denominations, and churches about na nagkaroon ng, nag-reach ng wrong conclusion? Number one, their open rejection of God's instruction on rightly dividing the word of truth. Ito po kasi ang problema Total rejection, yung instruction ng Diyos sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 na pagkaliwaliwanag, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mga minamahal, 1988, nag-graduate po ako sa Bible School. Pero alam niyo mga kapatid, itong 2 Timothy chapter 2 verse 15, ang nainturo sa akin, exegesis. Pero yung 2 Timothy 2:15, hindi man lang nakot. Siguro makaka-relate kayo mga pastor. Hindi man lang nabasa. Ito po yung instruction on how to interpret the Bible. Okay? By rightly dividing the word of truth. Kaya majority po ng mga denominations, pastors, and preachers, ito po ang dahilan kung bakit dumating sila sa maling conclusion. Their open rejection of God's instructions on rightly dividing the word of truth. Number two, they adopt the theory of replacement theology. Ano tong replacement theology? Na yung mga lahat ng mga covenant ng Panginoon sa Israel, lahat ng mga promises ng Panginoon sa Israel, lahat ng instruction ng Panginoon sa Israel ay na-transfer daw sa church. Kaya ang tawag replacement. Tayo ang naging replacement daw ng Israel dahil ni-reject ng Israel ang
ang kanilang Messiah. So therefore, yung lahat ng mga instruction ng Diyos, lahat ng mga promises ng Diyos para sa Israel, na-transfer daw sa church. Wrong. Hindi po. May iba pong instruction ng Panginoon para sa body of Christ. May iba pong promises ng Panginoon para po sa atin. Okay? May mga iba pong pero pong mga instruction na ibinigay po para sa body of Christ, mga minamahal. So yan po yung pangalawang dahilan bakit po nag-come up sila dito sa wrong conclusion about Testament and Covenant. Number 3, they use, ito pong number 3, they use multiple corrupt source of modern versions instead of relying on the King James Bible. Papakita ko po sa inyo ang problema. Dito po sa ating screen, KJV, King James Bible 1611, NIV, ASB, American Standard Version, NIV, New International Version, ASB, American Standard Version, RSB, Revised Standard Version. Tingnan po natin. Sa King James Bible po, dahil ito po ay mahalaga po dahil dito po, si Kristo po ay, ito po yung inauguration po na si Kristo po ay malapit na mamatay. Okay? Ito po yung Passover, okay? At sabi niya, ito yung sinasabi nilang Last Supper ng mga picture doon sa Katoliko. Matthew 26:28, sabi ni Kristo, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." He's talking to his death. Dahil ang kamatayan niya, doon magte-take effect ang New Testament. Anong naging base natin? Hebrews chapter 9. Kaya sabi niya, "This is my blood of the New Testament." Anong ginawa ng NIV? "This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Why? Kasi gusto nilang ipakita na ang testamento at saka covenant ay pareho. Bakit po kaya? Para po yung new covenant may pasok sa church. Dahil po majority po ng mga translators po ng modern version po ay replacement theology po ang kanilang paniniwala. Kaya hindi nyo namamalayan na kapag i-insert sila ng kanilang pagbabago ng mga salita, so that ikaw na mananampalataya ay ma-confuse at maisip mo na yung testamento at covenant ay pareho, so that para yung new covenant may apply mo sa body of Christ. Yan po ang naging problema po. ASB, "For this is my blood of the covenant, which is poured out for many unto the remissions of sins." RSB, "For this is my blood of the covenant." So, chinange po ng modern version yung testament sa covenant. Okay? Now, ito po ang problema. Ito yung susunod na ipapakita natin. 2 Corinthians 3:6. Si Pablo na to. Makinig kayo maigi. Si Pablo po. Okay? Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 11:6, "Who also hath made us able minister of the New Testament." Si Pablo po, siya po'y able minister, siya po'y minister of the New Testament. Mahalaga po yan. "Not of the letter, but of the Spirit, for the letter killeth, but the Spirit giveth life." Anong ginawa ng mga NIV translators? "He has made us competent as ministers of a new," nais kong pansinin nyo, "new covenant." Balik tayo sa Hebrews chapter 8 at saka sa Jeremiah. Para kanino yung new covenant? Para kanino po? With the house of Israel and with the house of Judah. Tama po ba? Tama po ba? Agree po ba kayo? Sabi sa Jeremiah, ang new covenant ay para po sa Israel. Now, kung si Pablo po I was able minister of the new covenant, ibig sabihin, ang ministry niya ay sa Israel.
O basahin natin, Romans chapter 11. Tingnan natin, para saan ba si Pablo? Romans chapter 11. Verse 13. Romans chapter 11, verse 13. For I speak, are you there? Romans chapter 11 po. Buksan po natin yung mga Bible. Romans 11:13. For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Si Pablo po, siya po ay apostle to the Gentiles. Kaya from time to time, okay, ang kanyang ministry po ay para sa mga hintil. Basa pa po tayo ng talata, Ephesians chapter 3. Buksan po natin, Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. And verse number 8. Who unto me who am less than the least of all saints is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. So talagang may nagbabago para maitwist yung ministry ni Pablo. Okay? May nagpupumilit, may nagtitwist na modern version para nang sa ganon, hindi natin makita yung ministry ni Pablo para sa atin. Hindi po eh. Ayaw pong ginawa ng NIV. He has made us competent as ministers of a New Testament covenant, not of the letter but of the Spirit. IASB, who also made us sufficient as ministers of a new covenant. No. Hindi po sa ministers of a new covenant. Who has made RSB, made us competent to be ministers of a new covenant. Why? That's for the nation Israel. Mga minamahal, kundi ang sabi dito sa 2 Corinthians 3:6 and KJV, siya po ay able ministers of the New Testament. Amen? Of the New Testament. Kaya mga minamahal, I hope na nakita po natin po yung bagay po na to. Why do the majority of denominations today reach the wrong conclusion? Number one, their open rejection of God's instruction on rightly dividing the word of truth. Number two, they adopt, majority po. Bakit po nagkaroon ng wrong conclusion dito sa Testament at Covenant? Because they adopt the theory of replacement theology. Number three, they use multiple corrupt sources of modern versions instead of relying on the King James Bible. And then number four, Paul was a minister to the uncircumcision, not to the circumcision. Galatians chapter 1. Si Paul po, siya po ay minister po para sa mga uncircumcision. Galatians chapter 2. Galatians chapter 2 po ang ating po mga Bible. In closing po. Sabi po sa Galatians chapter, dali po ha. Chapter 2 po. Verse 7. Galatians chapter 2 and verse number 7. But contrariwise, are you there? Galatians 2:7. But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me. Merong ebanghelyo para sa uncircumcision dahil yun po ang kanyang ministry po para sa uncircumcision na i-commit sa kanya. As the gospel of the circumcision was unto Peter. So makikita po natin mga minamahal, maliwanag na maliwanag po. Si Pablo po, siya po ay sinugo, minister po para sa mga uncircumcision, which is, sa Bible po, pag inaral po natin yung uncircumcision, yan po yung mga Gentiles. Hindi po para sa mga circumcision. So I hope na nakita po natin po itong bagay po na to, itong pagkakaiba nito, no?
At sana po ay naging blessing po sa atin. Ngayong gabi po ang lesson natin ng pagkakaiba ng Testament at saka ng Covenant. Okay, so with that ay maraming salamat po mga kapatid. At hopefully po, tumawag po si Pastor Paul. Next week po, siya po ang magtuturo po sa atin, no?